Maraming hindi nagpapasalamat kahit dapat. Bakit kaya? Bakit walang thank you kung kailan dapat meron? Pag sinuri-suri natin ito mga kapatid, may isip-isip natin na siguro maraming beses na walang thank you dahil feeling entitled yung tao na parang dapat lang, deserve ko to, right ko to, na dapat lang na gawin o ibigay mo yan sa akin. Deuteronomy 24:10-11. Kung kayo'y magpapautang sa inyong kapatid, huwag kayong papasok sa bahay niya para kunin ang kanyang sangla. Maghintay kayo sa labas upang doon tanggapin ang sangla na kusang ibibigay ng nangutang. So itong Jewish scriptures na to nagtuturo ng very high etiquette na kahit ikaw ay nagpapautang, huwag kang pumasok sa bahay ng nangungutang para kunin mo yung isinasangla niya. Huwag kang feeling entitled just because ikaw yung nagpapautang. At maraming mga tao, yan ang sense kung bakit hindi sila mapagpasalamat. They feel entitled. Parang karapatan nila, parang deserve nila yung pribilehiyo. Kaya hindi na tuloy mapagpasalamat. At ito yung pinag-uusapan natin dahil ang mga anak ng Diyos dapat mapagpasalamat. Marunong tumanaw ng utang na loob at marunong magsukli sa kagandahang loob na tinatanggap natin mula sa iba. Judges 8:33-35. Mula nang mamatay si Gideon, ang mga Israelita ay hindi na namuhay ng tapat sa Diyos. Sa halip, naglingkod sila sa mga Baal at ang kanilang kinikilalang Diyos ay si Baal Berit. Hindi na sila naglingkod sa Diyos nilang si Yahweh na nagligtas sa kanila sa mga kaaway na nagpalibot sa kanila. Hindi sila tumanaw ng utang na loob sa sambahayan ni Gideon sa lahat ng kabutihang ginawa nito para sa Israel. So yung kawalan ng pagtanaw ng utang na loob, sa lahat ng lahi, sa lahat ng panahon, mayroong ganyang sakit ang mga tao na dapat nating makita, makilala at bunutin mula sa ating kapaligiran. Number 16:3, 31 and 32. Hinarap nila sina Moises at Aaron at sinabi, sobra na yung ginagawa nyo. Lahat ng nasa kapulungang ito ay nakalaan kay Yahweh at siya ay nasa kalagitnaan natin. Bakit itinataas niyo ang inyong sarili? Higit pa sa kapulungang ito. Yan ang reklamo ng mga taong sobrang mareklamo sa leadership ni Moses. Hindi pa halos natatapos sa pagsasalita si Moses ay bumuka na ang lupa at nilulun ng buhay sina Korah, pati ang kanilang mga pamilya at mga ari-arian. So itong pamilya na to ng mga mareklamo, napaka-insubordinate, hindi sila nagsasubmit kay Moses, lumalaban pa nga't nanunuwag, wala silang utang na loob samantalang napakalaki ng ginawa sa kanila ni Moses, kinain sila ng buhay ng lupa. Nakikita natin na ayaw ng Diyos ng ganyang ugali na hindi ka marunong mag-submit sa authority, na hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob, at gusto mo ipantay ang sarili mo sa mga hinirang ng Diyos na manguna. Wala silang thank you kay Moses. Kinain sila ng lupa. At siguro hindi rin nag-thank you sa kanila ang lupa. Bakit walang thank you madalas sa buhay? Dahil nagbabayad naman o nagbayad naman. Yan ang asal ng mga dumadaan sa pinto ng mga business establishments. Yung masakit sa dibdib tingnan, yung may mga gwardiya, good morning ma'am, good morning sir. Kaya kahit na nga ikaw ay nag-iisa, good morning sir ma'am, napapatingin ka tuloy kung ikaw ba si sir o ikaw si ma'am. But nevertheless, mag-good morning ka rin. Pero yung ang daming dumadaan, hindi sila nagre-return ng greeting. Iniisip nila siguro, pinapasweldo ka naman ng mall. Ako naman at ang aking katulad ng mga kliyente ay nagpapabigay ng income sa mall na ito. So, bakit pa ako sasagot ng good morning? Yung mga sinisilbihan sa mga stores, sa mga restaurants, hindi wala magpasalamat dahil iniisip, bayad naman yung waiter, bayad naman yung sales lady. Walang thank you, walang good morning. Madalas mong makikita yan sa kapaligiran. Para wala mga nakita, yung may nagbukas ang pinto para sa kanila, parang invisible yung nagbukas, hindi mo lang tingnan o medyo bigyan ng konting greeting o ngitian. Yung iba naman, kaya hindi nagpapasalamat, nagpapasweldo naman. Yan ang kanilang iniisip. Pinapasweldo naman kita, ba't pa kita pasasalamatan? Customer naman ako. May kapalit naman. Ang ginagawa mong serbisyo, binabayaran kita. At kuminsan, kahit na sa mga churches, kahit sa mga
religious and spiritual communities, hindi man lang marunong mag-thank you, hindi man lang marunong magbigay ng regalo o love gift, yung isang oras mong kinounsel. Yung bang kakausapin mo, papakinggan mo lahat ng problema niya, lahat ng bigat sa kanyang dibdib, ililipat sa'yo, ipananalangin mo, at ilang beses pa yan, hindi lang isang session, meron pa mga hating gabi, tatawagan ka, tapos wala man lang thank you. Napakaraming mga counselors, mga pastors, may mga dinadalang ganong uri ng pagtataka kung bakit yung mga tao hindi man lang marunong magpasalamat. Ano iniisip nila? Dahil nagdo-donate sila sa church, nag-o-offering sila, so hindi na nila kailangan magpasalamat pa. Kahit sa mga personal na mga services na binibigay sa kanila ng mga lingkod, talamak ng ganyang uri ng ugali. At hindi yan bagay sa mga nagsasabing sila'y mga mananampalataya, sila'y mga anak ng Diyos, at lalo na sa mga sila'y sumusunod kay Jesus. Colossians 3:17, at anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Ama, sa Diyos Ama. Paano nagpapasalamat sa Diyos Ama? Yung salitang salamat po Ama, pero more than that, more than words, yung matulungin ka, mapagpasalamat ka, kumikilala ka ng utang na loob sa mga instruments ng Diyos, yung ikaw ay expressive sa iyong pasalamat, pasalamat mo rin yun sa Ama. Kasi ang lahat ay kasangkapan ng Diyos to bless us. So, hindi lang tayo directly by words na nagpapasalamat sa Diyos, bagamat that is so meaningful, pero kung talaga nagpapasalamat ka doon sa may sugo, abay di magpasalamat ka rin sa isinugo. Kasi yung kindness mo doon sa sugo, pagtanaw mo rin yun sa nagpadala sa kanya. Kaya nung araw, pag may mga gera, yung isang kampo magpapadala ng embassy. May dala pang bandera, may dala pang balita sa kabila. Pero kung talagang yung kabila gusto nila ng gera, papatayin nila yung mga sugo na yun. Hindi nila igagalang. Kasi ang pag-disrespect mo doon sa sugo, pag-disrespect mo sa nagsugo. So kung tayo ay rumerespeto sa Diyos, tumatanaw ng utang na loob sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos, ihayag din natin yan sa ating pakikitungo dun sa kanyang sugo, sa kanyang mga instrumento. Mga singers, mga nanangunguna sa panalangin, mga nag-organize ng mga activities, at ngayon yung mga gumagawa halimbawa ng mga electronic activities para magkita-kita, magka-dalanginan, maka-worship together yung mga tao kahit through the technologies, di dapat marunong din tayo mag-express ng thanksgiving sa mga technician, sa mga kung sino-sino pang involved kung para makita natin sa mga bahay natin at sa mga cellphone natin yung mga programa na ating dinadaluhan. Dapat thank God. And thank God by thanking, appreciating, and paying God's instruments or God's instrument. At yan ay ang ating pagsusukli sa pamamagitan ng salita, ng manners, ng courtesy, and even material gifts. Mahalaga yan. Kasi kung minsan yung mga naglilingkod sa atin, nagkakaroon ng doubt. May saysay ba ako? May talab ba ang aking ministry? Meron bang magandang effect? Kasi bakit parang wala akong nakikitang appreciation? Yung paghahanap naman ng appreciation, hindi lang yun dahil gusto mo ng gift o gusto mo ng kung ano-ano, kundi gusto mo lang ma-assure na yung mga tao ay nabe-bless. At pag siyempre nabe-bless yung mga tao, bine-bless ka rin. And yan, isang uri ng panukat na tunay nga na nagiging effective yung ministration natin. Hindi lang yan sa mga manggagawa sa church, pati sa mga doktor, pati sa mga street sweepers, pati sa mga janitors. Kung ina-appreciate natin sila, we should be more giving of kind words, of thankful words, words of gratitude, and even material gifts na hindi naman natin ipaghihirap kung ating ibibigayan. So bakit walang thank you? Madalas dahil sa nakulangan pa. Yung parang nakulangan pa. Tulad ng yung pinag-aral na yung anak, wala pa rin utang na loob sa magulang dahil hindi doon sa gusto niyang school nag-aral, dahil kulang ang allowance niya. Samantalang hirap na nga yung pamilya. Sa mga kumpanya na hindi na-appreciate ng mga empleyado yung pagsisikap ng kumpanya na mapasweldo sila on time kahit pag minsan walang increase. Sometimes makapagpasweldo ka lang talagang napakalaking achievement na. So huwag na tayong nakukulangan pa. Matuto tayong magpasalamat kahit sa parang sa tingin natin kulang kesa wala. 1 Timothy 6:6-8.
Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Kaya nga't dapat na tayong masyahan kung tayo ay may kinakain at isinusuot. And let us all stretch the application of this sa mga detalye ng ating buhay. Dapat na tayong matutong masyahan sa mga konting na-afford ibigay ng magulang, konting na ibibigay ni ate, ni kuya, ng kapatid, sa konting na itutulong halimbawa ng ganitong mga grupo at ganyan. Magpasalamat tayo. Magtuto tayong maging appreciative, hindi mareklamo. Bakit walang thank you madalas? Dahil nagmamadali, busy, hindi na makapag-thank you. Merong mga ganyang mga anak, may ganyang mga kapatid, may ganyang mga tinutulungan mo. Busy sa wala namang achievement, pero busy. Tapos hindi malang makapagpasalamat. Si Jesus, meron siyang pinagaling na 10 ketongin. Sabi niya, sige na, magpunta na kayo, magbalik ka na kayo, magpunta kayo doon at para magawa niyo ang gagawin niyo. And on the way, naggalingan sila lahat. Isa lang ang bumalik kay Jesus para magpasalamat. Luke 17:17 to 19. Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? So yung 9 na Hudyo, hindi bumalik. Ang bumalik pa yung Gentile. Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. So apparently, lumuhod pa. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So naghahanap din si Jesus ng magpapasalamat. Marunong din siya magbilang. Bilang na bilang niya, 10 yung tinulungan niya, tapos isa lang yung bumalik para magpasalamat. Sabi niya, di ba't 10 ang pinagaling ko? Ba't isa lang bumalik? Foreigner pa. Yung mga Hudyo, ba't hindi sila bumalik? Feeling entitled. Anak kasi sila ni Abraham, apo ni Abraham, parang dapat lang gawan kami ng himala. Pero hinahanap ni Jesus ang pag-express ng thanksgiving. Kahit sa Hudyo o sa hindi Hudyo. 1 Thessalonians 5:18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So sa lahat daw ng pagkakataon, magpasalamat. Kung nasyahan, hindi nasyahan, kulang, kahit wala, pasalamat pa rin. Kasi buhay ka pa nga, edi salamat. Bakit walang thank you madalas? Dahil mangmang? Dahil hanggang doon lang ang abot ng karunungan? Ezekiel 28:6-7. Kaya naman ito ang pinapasabi ng Diyos sa si Yahweh. Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang iyong sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. So dahil daw ipinapantay sa Diyos ang sarili, at maraming tao hindi thankful dahil ganun. Dahil they think they deserve more. They deserve better. Parang Diyos-Diyosan na rin sila. Kailangan na rin silang bigyan ng ganito, bigyan ng ganyan. Kaya nawawala tuloy ang kanilang pagiging mapagtanaw ng utang na loob. Romans 1:21. Kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. So, hindi pinapasalamatan ng Diyos. Hindi pinapasalamatan ng mga instrumento ng Diyos, sa mga hinirang ng Diyos. Na-offend ng Diyos. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. May mga consequences pagka hindi mo nire-recognize ang Diyos, pagka hindi ka thankful, hindi ka appreciative. 1 Samuel 25:10-11 and 32-34. Sinabi ni Nabal, sino ba si David? Sinong anak ni Jesse? Ang tinapay, inumin at pagkain para sa aking mga manggugupit ay hindi ko maibibigay sa mga taong hindi ko alam kung saang lupalop ng galing. Ito yung sinabal na humihingi si David ng kaunting pagkain dahil inaalagaan naman ni David yung mga tupan nila tsaka yung kanilang mga taga-alaga ng tupa pag nandun sa mga wilderness. Pinoprotect nila sa mga masasamang loob. Pero ngayon, ayaw bigyan ni Nabal ni konting pagkain. Nagalit si David nung malaman niya yon at sasalakayin niya ang kampo ni Nabal para patayin lahat ang mga lalaki doon. Pero si Abigail, na asawa ni Nabal, ay nakaulinig ng ganito.
Alam niyang may utang na loob sila kay David. Naghanda siya ng maraming pagkain at dinala niya. Sinabi ni David kay Abigail, "Purihin si Yahweh na nagpapunta sa iyo rito. Salamat sa Kanya dahil sa iyong kabutihan, sapagkat sa ginawa mo'y nakaiwas ako sa pagpatay ng tao at magsagawa ng sariling paghihiganti. Niloob niyang huwag ko kayong pagbuhatan ng kamay. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, kung hindi ka na parito ngayon, bukas ng umaga ay patay na sanang lahat ang lalaki sa inyong sambahayan." So dahil si Abigail ay tumanaw ng utang na loob, nag-express, nagdala ng kanyang regalo, humupa ang galit ni David at hindi natuloy ang dapat sana naging napakadugong paghihiganti. Sa lahat ng ito, ano ba ang tinutumbok lang natin sa mga natututunan natin sa Scripture? Tumanaw ng utang na loob. Huwag lilimot sa lahat ng taong tumulong sa iyo noon o tumutulong pa ngayon o hanggang ngayon. Tumanaw. Daniel 2:23. I thank and praise you, God of my ancestors. You have given me wisdom and power. You have made known to me what we asked of you. You have made known to us the dream of the king. So, binigyan ng pabor ni Yahweh si Daniel na mapanaginipan, ang napanaginipan ni King Nebuchadnezzar, at hindi naman nagkulang si Daniel ng pagpapasalamat. Hebrews 13:15-16. Kaya't lagi tayo mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Pwede tayong magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng salita, pero ang talagang kinalulugdan niya yung gawa. At ano yon? Yung pagtanaw ng utang na loob sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa-tao. Sa pagbabalik ng sukli sa mga instrumento ng Diyos na ginagamit para tayo ma-bless, or sa pagbibigay sa mga taong hindi tayo natulungan o na-bless dahil sa kanila, pero tayo yung giver, at yan ay gustong-gusto rin ng Diyos. Yung tinutulungan natin yung mga kapuspalad, yung walang kakayahang magsukli ng ating mga ibinibigay, yan ang tunay na pinapahalagahan ng Diyos. 2 Chronicles 24:21-25. Ngunit nagsabwatan ang mga tao laban sa kanya. At sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang mamatay. Naganap ito sa bulwagan ng templo ni Yahweh. Kinalimutan ni Haring Joas ang kagandahang loob sa kanya ni Joiada na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, "Makita sana ni Yahweh ang ginagawa niyong ito at parusahan niya kayo." Imagine, Zacarias said that dahil siya ay pinapatay ng mga taong walang utang na loob. Nang patapos na ang taong yon, si Joas ay sinalakay ng hukbo ng Syria. Pinasok ng mga tao ang Judah at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng bayan. Lahat ng sinamsam nila ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng Syria, ay nagtagumpay sila laban sa malaking hukbo ng Judah sapagkat itinakwil nito si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa ganitong paraan, pinerusahan si Joas. Iniwan ng hukbong Syria si Joas na may malubhang sugat. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ng anak ng paring si Joiada. Kaya pinatay nila si Joas sa kanyang higaan. Siya'y inilibing nila sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. May consequence, may bunga ang pagiging suwail, ang hindi pagtanaw ng utang na loob. Kaya kahit nga kumisan ang pinagkakautangan man ng loob yung magulang, ang iyong ginagantihan at sinusuklian yung anak, lalo't kung wala na yung magulang. Yan ang nangyari sa binasa nating kwento. May utang na loob sila sa magulang nung pinatay nila, pero naggalit sa kanila ang Diyos dahil hindi sila marunong magsukli ng kabutihang kanilang tinanggap. Laging maging mapagpasalamat sa attitude. Lagi rin maging mapagpasalamat sa action. At maging mapagpasalamat with words. Lahat yan, kumpletong pagpapasalamat.
Psalm 7:17, I will give thanks to the Lord because of His righteousness. I will sing the praises of the name of the Lord Most High. Psalm 9:1, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of your wonderful deeds. So kahit sa body language, maging mapagpasalamat din tayo sa ating mga gesture, kilos, gawa, sa ating mga pinagagagawa towards others. Pakikitungo, pagbabutihan sa ating kapwa, pasalamat din yan. Psalm 95:1-3, Come, let us sing for joy to the Lord, and let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving, and extol Him with music and song. For the Lord is the great God, the great King, above all gods. Magpasalamat, ipagdiwang ang Diyos. Kahit ano ang sitwasyon, dapat nating hanapan ng dahilan para tayo magpasalamat. Buhay pa tayo, may kinakain pa tayo. Kuminsan meron tayong mga nararamdaman pero buhay pa tayo. Kuminsan meron tayong mga kakilala na may mga sakit, nawawala dito sa balat ng lupa. Pero hindi lahat, ang dami pang natitira. Dapat marunong tayong magbilang ng mga natitirang pagpapala. Hindi ang lagi nating minamalaki yung nawawala na gusto dapatin nandyan dahil parang we feel entitled na dapat nandyan yan. Sa ganito mga sitwasyon, pwede ba magpasalamat? Yes! In fact, dapat. Kasi ang pagpapasalamat nga ang maaaring makapagtaboy ng mga kadiliman at hirap ng buhay. Pero kung lalo ka magrereklamo, magmumukmok, lalong bibigat ang mga dalahin sa buhay. Pwede ba tayo maging mapagpasalamat, expressive? Pwede pa rin ba tayo magbigay sa kapwa, magregalo, tumulong? Yes, mas dapat nga. Because you keep what you give away. Because when you give, you receive. So sige, sa hirap ng buhay na nararanasan ng iba, maging maramot, maging makasarili. Pero makakatulong ba yan? No. Because what we give is what we receive in return. Baka nga kaya kuminsan tayo walang natatanggap dahil hindi naman lang tayo marunong magbigay. At yung mga iba, bakit hindi marunong magbigay sa kapwa? Kasi they feel, merong crisis, merong problema. Bakit ako magiging mapagbigay? Kahit anong sitwasyon, mas mahirap nga ang sitwasyon, mas kailangan maging mapagbigay tayo sa kapwa dahil mas kailangan yung tulong. At hindi natutulog ang Diyos, sabi nga ng matatanda. Alam niya ang ating mga ginagawa, alam niya ang ating mga itinatanim, at marunong ang Diyos magpabunga ng ating mga tanim. Sa kabila ng mga nangyayaring mga challenges, mas maging mapagpasalamat, mas maging mapagbigay, mas maging maluwag ang loob, at yan ang daan para tayo puntahan ng mga blessings ng Diyos. Psalm 147:7, Sing to the Lord with grateful praise. Make music to our God on the harp, or whatever instrument you play or you have. Kailangan lagi tayo nagbibigay ng sukli. May ibinibigay sa atin, may sukli. In words, in action, in material things. Dapat patuloy tayo marunong magbigay ng mga material gifts, favors, and goodwill kahit may challenges tayong kinakaharap. Kasi kung ikaw naman ay napakahilig magbigay ng gift dahil sobrang wala kang kaproblema, ano naman ang value ng gift na yun? Mas mahirap yung situation, mas talaga ipinaglalaban mo para ka maging generous, mas appreciated yun ng langit. Thanksgiving is like a magnet. It attracts more blessings. But ingratitude is also like a magnet. It repels blessings. Remember, magnet attracts and repels. So, Thanksgiving is like a magnet. The more thankful you are, the more expressive, the more giving, the more blessings are attracted into your life. But ingratitude is also like a magnet. It repels blessings. Choice natin yan kung anong gagawin natin sa buhay. Sa mga dinadaanan na challenges ng maraming tao, think. Sino ba ang mga nagagamit ng Panginoon para tayo mag-survive? Institutions, social groups, government, relatives, friends, neighbors, individuals, churches, church members, church workers. Nagpapasalamat ba naman tayo? In words, in action, and even in material expression of our emotional thanksgiving. Kung anong meron tayo, sabi nga ni Karl Marx, from each according to ability, to each according to need. So ano ba yung ability natin? Ano yung need ng ating kapwa? Tumbasan natin
Kasi ganun ang kagustuhan ng Panginoon. Punong-puno ng kwento sa Biblia ng mga ganyan. Negative kwento na parusahan, positive kwento na gantimpalaan. Meron tayong mga dala, yes. Meron tayong mga pinoproblema, yes. Pero hindi yun dapat maging sapat na dahilan para maging madilim ang pagtingin natin sa mundo, para tayo maging maramot, para tayo maging makasarili. Kasi sa pagiging maramot at makasarili, mas lalo nating ibinabaon ang ating sarili sa mga problema. It is in godliness, in gratitude, in thanksgiving, in generosity, that we will dig ourselves out of a difficulty. Doon tayo nakakaahon kasi yun ang nakakalugod sa Diyos. Sa mga panahon na ito, paano tayo mas magiging mapagpasalamat? Paano tayo mas magiging expressive? Paano tayo mas magiging blessing? Lalong-lalo sa mga ginagamit ng Panginoon para tayo rin ay mabless. One-way street ba tayo? Tanggap ng blessing pero hindi marunong magbigay? Pagka ganon, matutuyo ang balon. Mauubos ang harina at ang langis mula sa banga at mawawalan ng tinapay. Pero tulad nung babaeng balo, na ang kanyang harina, ang kanyang langis ay buong puso niyang ipinagkaloob at iniluto para sa propeta, ang naging gantimpala, hindi siya naubusan sa buong panahon ng taggutom. Pag-isipan natin kung paano i-apply ang mga katotohanan ito sa ating buhay at mag-welcome tayo sa ating buhay ng cheerfulness, ng smiles, ng laughter, ng happiness, imbes yung mga kabaligtaran yan. Kasi kahit tayo magmukmok, magpagulong-gulong sa lungkot, kahit tayo magsara ng mata natin at puro dilim ang ating tingnan, hindi naman natin may improve ang situation. Pero, if we wear the garment of praise, give the Lord the highest praise that He deserves, and express that through our good attitude towards other people, we might hasten, and we can hasten, our going out of this difficulty. Ang Panginoong Diyos marunong magpala at Siya ang may kapangyarihan over all. Paano i-apply sa buhay ang mga lessons na ito in gratitude, in thanksgiving? Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. God bless us all.